Yes mga idol, another video, another vlog naman. Kaya dinala dito ni customer Dol para ipaayos, hindi para ipasira. Kaya ang sabi niya, hindi na kumakapit yung clutch niya. Kaya inasimbol natin Dol. Bago natin ikinabit ang clutch lining Dol, binabad muna natin sa oil para magsalop-sop yung oil sa mismong fibra. Kasi yung clutch lining ginagawa nila parang fibra lang yan eh. Hindi lang natin kabisado ka ng material. Tapos yung pagkapasok ng clutch plate, dapat yung sa una, yung makinis, hindi sa uli yan. Sa uli, sa likuran, yung matalim. Kasi pag baliktad Dol, mahina yung balik ng clutch. Yan ang madaling mapudpod yung clutch nyo. Kaya dapat ginala dito sa atin, ginawa natin ng maayos, hindi natin ginawa ng pawarat na paggawa. Kaya mga idol, kinabit na natin lahat ng clutch lining. Sa ngayon naman, ilagay naman natin yung cover niya. Cover sa clutch bush niya. Bago natin ilagay, linisan muna natin. Linisan natin ng gasolina. Tapos kinabit natin. Bago natin ikabit, i-check muna natin yung bearing nakalagay. Tapos yung tosher sa clutch niya. Para pagkabit natin, wala nang baklasan. Hindi na pabalik-balik. Gaya ng dati. Yan. Kinabit na. Pagkatapos makabit, mayroong screw yan na 4. Kaya ang screw niya, spring niya, pinalitan rin natin Dol ng bagong spring. Kasi bagong buhay niya na, bagong clutch niya yan. Yung luma, yung mahaba yung bago. Kasi pag bago, kasi mataas rin yan eh. Ang luma, na yan eh, masyadong nayupi na. O sa pinadaanan na ng pison, na tumapan na ang likuran niya. Kaya mga idol, mas maganda talaga pag bago ang spring, bago ang clutch lining, lahat bagong gumagawa, nasanay-sanay lang, bagong tagagawa lang. Kaya hindi natin pag-isipan niya ang ginawa niya mabuti. Yan idol, lagyan natin ng screw nga may plain washer, talagang original na screw. Kasi mahirap yan pag maputol eh. Kaya sabi ng customer, dinala ko dito idol para paayos, hindi pasira. Yan, gamitan natin ng T-wrench nga 10mm guys. Bago natin higpitan, huwag na masyadong mahigpit, baka maputol na naman. Kaya Dol, estimate lang niya, ang pagkahigpit, parang hindi na masyadong kay maliit kasi nasa 6mm lang yung mga bolt, masyadong malakas. Hindi natin ginamitan ng impact. Kasi pag ginamitan natin ng impact, minsan napuputol, hindi natin makontrol. Kaya sanay-sanay lang Dol. Dapat masanay ka nga walang kasama, mayroon din kasama, masanay ka rin. Kaya mga idol, ginabit na. Yun naman yung bushing naman Dol sa crankcase niya. Ang iba kasi nawawala, napalaman sa tinapay. Sa atin, binubuo natin yan. Dalawa kasi yan Dol, kabilaan, left and right. Yan ang taga-guide ng niya, ng crankcase cover. Pag wala yan Dol, paglagay mo ng crankcase gasket, malaglag yan. Dapat mayroon talaga yan. Mayroong sleeve bushing. Kaya sa akin, pag kulang, dinadagdagan ko. Kapag mayroon na, tama lang. Kasi mayroon naman eh. Tapos mayroon siyang o-ring dyan sa baba, na isa. Yan ang dumadaan ng oil. Yan kinabit ko. Sleeve bushing yan. Kaya importante yan Dol sa makina. Kasi pag hindi pantay ang pagkakabit ng crankcase, talagang sasayad dyan. At mag-disalign siya. May tendency pa maputol yung mga screw nyo. Kapag magbigpit ang customer, ang mekaniko nga hindi pantay ang pagkahigpit. Kaya mga idol, hinanginan po natin Dol kasi may strainer na sa ng oil da. Kasi sangal, maraming nasala yun ng mga alikabo o mga mga gasket niya na nadagdag sa makina. Kaya lang matanggal yan Dol para malinis siya, maliwalas ang pasok ng aceite. Thank you.